Magluluto ako ng kare-kare sa kalabasa. At ito yung aking luluto. Yung mga kasama kong bone marrow. So dahil ito marami, the rest nito ay aking ilalaga muna. Gagawin ko soup. So the rest is pang kare-kare. Kasi to marami. So ito yung mga bone marrow. Ayan, malaki. Tapos yung aking mga ribs. Ayan. Palalambutin ko ito para madami ito. Ayan, malaki ng ribs. So please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa aking mga video na pinapost. Dahil po bawat subscribe nyo, kayo po kayo nakatulong sa ating bayan na makatulong sa kapwa. Dahil po ang aking channel is for charity. So the time na pinakita lang sa YouTube, lahat po nagbibitayin po ay bibigay ko sa kawan-gawa. So nawa, patuloy niya akong suportahan at ipagin aking YouTube channel. So ayan o. So lulutuin ko dito sa ating kaldero na tin quartz. So ayan siya. Malaki ng bone marrow ko. So yung laman yung aking gagawin kare-kare sa kalabasa. Tapos yung buto niya, yung gagawin ko namang soup. Yung laga. So para kare-kare na ako, may ganoon pa akong soup. So titimplahan kita ng pang nilaga. So the rest, pag malambot na, gagawin ko siyang kare-kare sa kalabasa. Kuloy natin. So ayan, so make sure na pag nagpapakulo tayo ng meat, make sure na maalis muna natin yung bula sa ibabaw niya kasi ano yan, madumi yan sa soup pag hindi na tanggal, nabasag to. So kailangan matanggal natin itong unang bula. So ayan, at least may share ko na naman sa inyo yung aking gagawing recipe ngayon. Kare-kare sa kalabasa. So ito, titimplahan ko nito ng nilaga para meron din akong soup. Kasi madami ito eh. So ang timpla ko nito pang nilaga. So ito, lalagyan ko na sa ingredients. Ayan, lemongrass. Tapos ginger. Tapos onion. So meron na akong kare-kare, meron pa akong nilaga. Tapos maraming peppercorn para mas nilaga talagang lasa. Tapos maraming paminta, mas masarap. So ayan, pakukulan lang natin siya hanggang sa lumambot siya. So ito naman yung aking vegetable na nalagay. So dinumihan ko na kasi yung wife ko ayaw niya kumain ng beef. So gulay lang daw siya. So meron akong beans, tapos aubergine o kaya eggplant. Kaya yung aking bok choy or pak choy. Yan. So yun ang aking vegetable. So binabalance ko muna yung aking mga vegetable para mamaya ilalagay ko na lang sa aking kare-kare. So ito, nagpakulo ko ng tubig dito, nilagyan ko ng bicarbonated para yung kulay ng vegetable hindi siya nagbabago. Pag green pa rin siya. Yan, ready na siya. So ito naman aking green beans. Para mamaya ready na siya. So ito naman ang aking pak choy or bok choy. So mga ito, kailangan lahat half cook lang. Ayan, may pakita ko sa inyo mamaya. Hindi magbabago yung kulay ng aking pak choy. Kasi meron akong bicarbonated. So ayan guys, so hindi nagbago yung kulay ng green niya. Ayan. So make sure pag nag-boil tayo ng vegetable o nagluluto, kailangan huwag makawawala yung kulay ng vegetable para hindi nawawala yung kanyang vitamins. Ano, green na green siya. So ayan guys, tingnan yung kulay, hindi nagbago. Ito yung aking eggplant. Ang talong ko, ayan, hindi nagbago yung kulay niya. So ganyan lang tayo pag nag-boil ng vegetable.
So ito naman yung aking squash na gagawing sauce. So igigisa ko siya hanggang sa lumambot at i-blender ko siya. So ayan, ready to gisa na yung aking squash. So ngayon titignan natin yung aking pinapakuluan. Kung malambot na siya. Ayan o, may nilaga na ako. Meron pa akong pangkare-kare. Ayan siya. So ngayon yung fat niya sa taas o, yung mantika, tatanggalin ko to kasi yung anak ko ayaw ng mamantika. Hindi nakain yun pagkain na yung mantika, kaya lagi kong tinatanggal. So ayan o, yung fat o. So tinatanggal ko to kasi ayaw ko rin ng fat. Gusto ko wala akong nahihigop na mantika. So guys, ayan, ipapakita ko sa inyo yung fat na nakuha ko sa sa aking nilaga. Isang bowl. Grabe mantika. So maganda na wala yan para pag naghihigop ako. Wala na yun. Wala laki ng ribs ko. Ayan. Mamaya tatanggalin ko sa buto ito para wala nang hirap kainin ng aking anak. Ayan. Dami puro ribs ito. So ayan. So mamaya gagawa na ako ng sauce. So ayan, magsusuti tayo ng onion. At isusuti ngayon ng squash. So ito yung aking pinaka-base ng sauce ko, yung aking kalabasa. So at least yung aking sauce is napaka-healthy nito dahil purong kalabasa siya. So ngayon, akin na ilalagay yung squash. So igisa ko lang yan hanggang sa ma-overcook siya, tapos i-blended ko siya. So ayan, lalagyan ko na ito ng stocks ng aking pinagpakuluan ng beef. Ayan. Hanggang sa mag-tender siya. Mamaya i-blended ko siya. Ayan. Pakukuloan lang natin siya hanggang sa lumambot siya bago natin i-blender. So yan, titignan natin yung aking squash. Panigurado, ano na ito? Very tender na siya. Ayan, nahumashi ko na siya. Lambot na. So ngayon, ito yung time na aking i-blender na siya. So pag yung stocks na ginagamit ko dito is pang yung pinakuloan ko sa beef. So yan, mamashi na siya. So, i-blender ko na siya. So, ayan guys, namashi ko na yung aking squash. Ayan. So, lalagyan ko siya ng peanut sauce. Ayan. So, 1 spoon. So, mga 2 spoon siguro ilalagay ko. Kasi masyadong matamis yung peanut butter. So, kung meron kayong peanut powder, o kaya kung anong peanut, pwede nyo i-grind o gilingin nyo. So, pwede nyo yung gawin yan. Pero ako, yung ginagamit ko lang is yung smooth peanut butter. So, ayan. Blender natin. So ayan guys, smooth na smooth yung aking sauce. Hindi nyo kailangan ng food coloring. Natural color ito. Dahil sa kulay ng kalabasa. Ayan So ayan pag medyo thickness pa sa inyo, i-adjust nyo lang yan doon sa pinakalaan yung chicken or pork or beef. Kung ano man yung gusto nyo gawing kare-kare. Ayan ito, naamoy ko na yung peanut butter. Ilalagay ko na yung aking meat saka yung vegetable. So ito guys sa aking mga beef ribs na pinakuluan ko. Yan. Malambot na siya. Tatanggalin ko sa buto para hindi na istorbo yung buto. Yan. Ayan guys
Talagang napakalambot oh. Oh. Yan, halos kumalas na sa buto. Oh. So, ayun, kung mga buto, tatapon ko na to. So, ayan, ang buto ko oh. Oh. Ang dami. So, nilaman ko na siya. So, ayan na. Oh, buo-buo. Talagang lambot talaga siya. So, ngayon, ilagay ko yung ako mga beef. Oh. Malaki. Ito. Panalo to sa, pang-ulam. Oh. Buo-buo yung galing sa buto eh. Oh. Para, hindi siya na masyadong na-overcook. Wow. So, mas masarap pa ito kaysa buntot. So, panalo. So, ito naman yung isa, oh. Ito naman yung stock na pag pinakulaan ko. Mayroon dito mga bone marrow. Yan. Pali yung, minyan pa yung laman niya, oh. So, gagawin ko naman tayong soup. Lalagyan ko siya ng vegetable para may nilaga soup ako. So, yan. Gawa na yung aking beef kare-kare. Ribs. Itong ginamit ko instead na buntot o kaya oxtail. So, ngayon, lalagyan ko ng vegetable sa on the side lang siya. The side lang siya. Hindi siya nag-mix. Okay. Oh, presentable tong aking so yan, at least nakakuha naman kayo ng idea sa aking recipe. Simple lang ito, as long na meron kayong pangluto. Yan. So yan, ang kulang lang dito yung puso ng saging. So wala ko dito, mahirapan natin dito sa amin sa Scotland. So yan na siya guys. So patuloy niya akong suportahan at i-follow sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa aking video na ipinopost. So ito naman yung aking mga bone marrow. Yan o. Sarap kasi ito eh. So, lagyan ko siya ng vegetable. So, meron akong soup. Meron pa akong kare-kare. Ang laki ng bumaro ko. Masarap ang laman yan. Ayan o. Oh, nako. Sarap nito. So, salamat sa inyong panonood sa aking YouTube channel. At least nakapag-share na naman ako sa inyo ng aking simple recipe. Yan. So, ayan. Meron akong nilaga. Tapos yung aking ayan, kare-kare. So, yung aking lutuan, puro busy ako sa pagluluto pag day off ako eh. So, luto lang ako ng luto. So, maraming salamat po ulit sa inyong panunod sa aking YouTube channel. God bless po.